Ate Marge, andito ako ngayon sa China. Nagtatrabaho bilang isang guro. Andito na rin ang mga anak ko. Dito na sila nag-aaral. Bago pa lang ako dito sa China, ay may gusto talaga akong puntahan. Kalat na kalat kasi ang balitang may manika na tinutubuan ng tunay na buhok. Buhok ng tao. At patuloy ang paghaba nito hanggang ngayon. Ginugupitan na lang ito ng mag-asawang may-ari at lumalagpas daw sa lagayan nito. At para hindi mapagbintangan na sinungaling ang mag-asawa, ang ginawa nila ay gumawa sila ng isang maliit na parang bahay na puro salamin katabi ng bahay nila at doon nila ito nilagay. Ang iba ay natatakot, ang iba naman ay naa-amaze at ang iba naman ay nagdududa pa din. Kasi naman Ate Marge, dito sa China ay nagkaroon din ng mga monk na estatwa at may dugong lumalabas na dugo sa mata ng kanilang binusisi ay peke, pinagkaperahan lang. Kaya hindi maiwasan ang duda nila. Habang andito ang mga anak ko ngayon ay naisipan kong pumunta sa probinsya. 6 na oras ang biyahe at may bus ticket na ako para sa Sabado. Excited ako. Gustong-gusto ko itong makita. Sa kwento kasi ng kaibigan ko kung paano nangyari ito ay nakakapanindig balahibo. Mahilig kasi ako sa suspense at mga horror na kwento. Pero ang gusto ko ay yung totoo. Sa kwento ng kaibigan kong Chinese, tawagin natin siyang Shen. May mag-asawa sa lugar nila. 8 taon ng kasal pero walang naging anak. Hanggang sa pumunta sila sa isang parang albularyo kung sa atin. At may binigay dito na parang estatwang maliit na kasing laki ng piso. Lagi lang daw nitong dalhin kahit saan ito magpunta. At ganun nga ang ginawa ng mag-asawa. Hanggang isang araw, bigla na lamang nagsuka ang babae at laging nahihilo. At nang pumunta sa doktor, ay buntis ito ng 2 buwan. Excited ang buong pamilya nila. Sinimulan na nilang magpagawa ng kwarto para dito at pinuno na nila ito ng mga laruan. Hindi pa man alam kung babae o lalaki ay makikita sa loob ng kwarto ng bata ang kulay pink at blue. Hanggang sa dumating ang araw ng kapanganakan nito, babae ang lumabas at ito'y pinangalanan nilang Yen Yen. Abot langit, ang saya ng mag-asawa. Alagang-alaga nila ito. Pagsapit nito ng 1 taon, ay halos araw-araw sila sa park para maglaro. Pag tumawa si Yen Yen, ay halos wala na itong mata. Singkit na singkit. Pagtungtong ni Yen Yen ng 2 taon, ay bigla na lang itong naging sakitin. Namumutla ito at hindi nawawalan ng ubo at sipon. Pabalik-balik sila sa doktor at wala namang nakita na problema ang mga ito. Hanggang isang araw ay bigla na lamang ito nagsuka ng dugo at napagdesisyonan nila na ilipat ng ibang hospital. Pagdating nila doon ay may leukemia si Yen Yen at ito'y nasa huling stage na. Umiyak ang mag-asawa. Tinanong ang doktor kung wala na bang ibang paraan. Umiling ang mga ito at sinabi ng doktor na baka naman daw umabot pa ito ng 1 taon. Malungkot na umuwi ang mag-asawa. Habang nasa sasakyan sila ay nakangiti si Yen Yen. Nawala na naman ang mga mata nito, naniningkit sa sobrang singkit. Habang nakangiti si Yen Yen ay tumulo naman ang luha ng kanyang ina. Naging bedridden si Yen Yen pagkatapos ng ilang buwan at pakiramdam ng ina ay hindi na ito magtatagal kung kailan malapit na ito mag-birthday. Ika-4 na taon na ni Yen Yen. Gabi na, biglang pinaypay ni Yen Yen ang tatay nito na lumapit sa kanya. At ito ay bumulong na gusto niya ng manika para daw ito ay may kayakap sa kama. Kahit mag 8:00 na ng gabi ay lumabas ang tatay nito at naghanap ng manika. Kamalas-malasan naman at sarado na ang mall sa lugar nila. Nagbabaybay siya sa daan pabalik nang makita niya ang matandang lalaki na nagtitinda ng laruan ng mga bata at may manika. Agad itong huminto at bumaba ng sasakyan. 2 na lang ang natitira nitong manika at parehong kalbo. Wala itong buhok.
Wala naman siyang magagawa. Binili niya ang isa at pagbalik niya sa hospital ay agad niya itong ibinigay kay Yenyen. Nakangiti ito habang hawak-hawak ni Yenyen ang manika. Hinihimas nito ang ulo. Kawawa daw ang manika at walang buhok. Halos araw-araw ay nakikita nilang kinakausap ito ni Yenyen. Narinig pa nila itong nagsorry sa manika at wala daw itong buhok. Hanggang sa kinabukasan, nagisna nilang wala na si Yenyen at yakap-yakap nito ang manika. Nag-iyakan silang lahat. Araw ng libing ni Yenyen ay binalot ng papa nito ang manika at inilagay kasama niya sa kabaong. Kinuha ito ng mama niya at itinago. Sinabi nito sa asawa na gawin na lamang nilang remembrance. Pumayag naman ang asawa nito. Itinago ito sa ibabaw ng tokador ng mama ni Yenyen. Pagkatapos ng ilang buwan ay napansin nilang may nakalaylay na buhok sa itaas ng tokador at nang hilahin ito ng mama ni Yenyen ay nahulog ng buo ang manika at gulat na gulat sila. May buhok na ito at nang kanilang hawakan ay tunay itong buhok. Agad naman na kumalat ang kwento sa buong lugar nila. Ang sabi ng iba ay baka daw may buhok talaga ito bago pa ito binili at nagsisinungaling lang ang mama nito. Kaya ang ginawa ng mag-asawa ay ginawan nga nila ito ng parang bahay sa harapan nila na puro salamin para daw hindi na nila kailangan pang magpaliwanag pa. Ate Marge, andito ako ngayon sa lugar nila. Nasa harapan ko mismo ang manika. Napakahaba ng buhok nito. May mga tao din na nakapaikot dito at naghihintay silang lahat kasi pala ay ito ang araw ng gupit niya. Maya-maya lang ay dumating ang mama nito. May dalang gunting. Ginupitan na nito ang manika at naglaglagan ang buhok nito sa lupa. Pwedeng kumuha ang may gusto at ipatingin. Para sa mga nagdududa, titig na titig ako sa paggupit ng mama nito. Nang mapansin kong parang nahagip ng gunting ang punong tenga nito. Ate Marge, kinilabutan ako kasi kitang-kita ko na may kunting dugo na umagos mula sa nasundot ng gunting at pasimple itong pinunasan ng mama ni Yenyen. Hindi ko alam kung namalikmata ako or baka sobra-sobra ang expectation ko bago ako pumunta. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Huling gabi ko sa hotel at pabalik na ako sa Beijing. Yun pa din ang iniisip ko. Sa kakaisip ko tuloy at sobrang seryoso sa kakapakinig sa kwento ng kaibigan ko noon ay parang nakita ko si Yenyen sa sofa ko habang ako ay nasa kama. Lumabas ako ng kwarto at nagkape-kape na lang sa coffee shop ng hotel. Hinintay ko na lang ang 4:00 ng madaling araw at pumunta na ako sa bus station pabalik ng Beijing. Hanggang dito na lang, Ate Marge. Tawagin niyo na lang akong Dani. Maiksi lang ang kwentong ito. Nandito ako ngayon sa Alaska. Ang Alaska ay halos walang lupa na iyong makikita. Halos buong Alaska ay puro lamang snow. Nagyeyelo ang buong paligid nito. Patong-patong na mga damit ang karamihang suot namin dito. I-share ko lang ang kwentong napakatagal nang nangyari. Halos apo na sa tuhod ang natitirang buhay sa ngayon at halos walang lumalapit sa kanya kahit wala naman siyang kinalaman sa istorya ng kanyang mga kanununuan. Noong 1925 ay may isang magpamilya na nakatira sa liblib na lugar ng Alaska. Wala itong kapitbahay. May mag-asawang may 2 anak na isang lalaki at isang babae. Masaya silang nagsasama. Simpleng buhay. Isang truck driver ang ama ng tahanan. Tawagin natin ang batang babae na si Julie at si Sunny naman ang lalaki. Hindi tunay na pangalan, Ate Marge. Ang natitirang apo sa tuhod ng mga ito ay katrabaho ko ngayon. Isa ding bus driver. Isang araw ay umuwi ang kanilang ama ng tahanan at may regalong manika para kay Julie. Pinangalanan ito ni Julie ng Rina. Hindi na ito iniwalay
ni Julie sa kanya, maging sa paglaro sa labas hanggang sa pagtulog. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng snowstorm kung sa Pilipinas Ate Marge ay bagyo. Pero sa halip na baha at malakas na hangin, dito naman ay umuulan ng yelo. Kaya patong-patong na yelo, walang nakakapagbiyaheng sasakyan at lalong-lalo na hindi mo kakayanin pa ang maglakad. Na-stuck ang buong pamilya sa liblib na lugar hanggang sa wala ng pagkain at nagkasakit na ang mga ito. Unang nagkasakit ay si Sunny. Nagkatinginan silang lahat, umiiyak at wala silang magawa. Halos mag-frozen na silang lahat sa sobrang lamig. Bumigay na din ang bubong ng kanilang bahay sa bigat ng yelo. Sa madaling salita Ate Marge, namatay si Sunny at wala na silang magagawa. Niluto ng mama nito ang parte ng katawan ni Sunny at inihain ito sa lapag. Ganon ng ganon ang ginawa ng ina nito. Wala nang kibo ang asawa nito kaysa mamatay sila sa gutom. Naghihintay silang matunaw ang yelo para makapunta sa bayan. Pero walang tigil ang ulan at wala na silang pagkain pa. Hanggang sa nagkatinginan ng mag-asawa at nakatingin sila kay Julie habang yakap-yakap nito ang manika na regalo sa kanya ng kanyang ama. Hanggang sa bigla na lang may inihain sa lapag ang asawa nito at nang lingunin ng lalaki ang kabuuan ng maliit nilang bahay ay manika na lamang ni Julie ang nakahandusay sa sahig. Hindi naman siya nagreklamo pa. Kumain lang ito ng kumain. Wala silang ibang choice. Ang punto talaga Ate Marge ay nagustuhan nila ang pagkain sa mga ito. Kaya nila ito nagawa kay Julie. Ang bukod tanging saksi sa nangyari ay si Rina, manika ni Julie. At hindi napansin ng mag-asawa nang ngumiti ito. Pagkalipas ng ilang linggo ay tumigil ng snowstorm. Nagtaka naman ang katrabaho ng ama ng tahanan dahil hindi ito sumipot sa trabaho para mag-drive. Pinuntahan ito ng mga kasamahan. Nag-aalala ang mga ito at katatapos lang ng malakas na bagyo. Pagdating nila sa bahay, laking gulat nila at ang kalansay ng dalawang bata ay nakakalat sa sahig at malinis na malinis ang pagkakabalat dito habang ang mag-asawa naman ay nakahandusay sa sahig at may mga kagat ang buong katawan nito. Kalat na kalat ang kagat, halos wala ng laman ang braso nito at butas na rin ang mga tiyan. Naisip ng dalawa na may kanibal sa lugar nila. Sa buong kasaysayan ng Alaska ay wala namang kanibal. Dinampot ng isa sa kanila ang manika na alam nilang laruan ito ni Julie dahil kasama sila nang binili ito ng tatay niya. Sa investigasyon ng mga pulis ay baka daw nagkaubusan ng pagkain at kinain ng mag-asawa ang anak nila. Pero ang malaking katanungan ay ano naman ang nangyari sa mag-asawa. Uka-uka ang buong katawan ng mga ito. Maliban sa manika ay wala nang kasama ang mga ito. Kumislap ang isip ng isa sa mga pulis. Nasaan na nga ba ang manika?